You're watching iBalita Online. Ang pinag-uusapan po natin ay ang pag-asa po para sa pagkakaroon ng prosesong pangkapayapaan o pagkakaroon na ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan po ng pamahalaan at ng ilang rebelding grupo. There are two fronts as far as the peace process is concerned. One with the more Islamic Liberation Front or the MILF. The second is with the CPP, NPA, NDF. Ang focus po muna natin sa unang bahagi ay ang sa CPP, NPA, NDF. Nagtapos na po ang tigil-putukan sa pagitan ng pwersa ng pamahalaan at ng New People's Army at pagkatapos po ng paghinto ng tigil-putukan na yan ay naglabas ng listahan ang dalawang panig at sinasabing may mga violation ng bawat sides. And aside from that, they are threatening na handa sila pareho na maglunsad ng opensiba. Now the question is, gaano ito makaka-apekto sa pumuposturang prosesong pangkapayapaan na magsisimula na ngayong buwang ito, the initial talks, so to speak. On the line is the Chief Government Negotiator of the Philippine Government, Mr. Undersecretary Alex Padilla. Good evening, Undersecretary. Good evening naman, Arlene, at sa lahat na nakikinig. Opo. Kayo rin po yung napapanood sa Net25. Both camps po, the New People's Army and the Armed Forces of the Philippines nagsasabi po na teka muna, nagkaroon ng violation ang bawat panig sa panahon ng dapat ay walang labanan o engagement sa kanila na armadong engagement. How do you see this statement, sir? Well, unang-una, siguro dapat natin tanong kung talaga nga nagkaroon ng violations, dahil sa aking palagay, personal na opinion at yung initial assessment namin, mukhang successful naman yung naging ceasefire at ang katibayan dito ay walang namatay from the period December 16 to January 3. Now, at wala rin nasugatan na malubha. So, in terms of violence, mukhang talagang nabawasan o nawala. Ngayon, meron mga reports na sporadic firing, kung ano-ano pa, may marching, may kung ano, pero still, baka posturing lang rin to nagmumula rin sa kabilang panig. Opo. Kabuntot po ng statement na yan, yung umano'y mga paglabag sa tigil-putukan, ay ang banta po na ang panig po ng New People's Army ay maglulunsad ng opensiba. Siyempre, ang hukbong sandatahan ay sasabihin, ang pwersa rin namin ay handa, kami ay tutugon. Siyempre, tingin ko rin naman siguro dyan, baka naman may pagka-posturing lang yan dahil parating na rin yung negotiations natin, malapit na. Ang importante ay wala pang nagaganap na ganyan na mga opensiba o mga incidents of violence. At yun ang mas importante kaysa dun sa mga sinasabi na pinopostura ng panig na yun. The last time that we spoke, Undersecretary, you said that this is the last great opportunity for peace to occur or to happen between government forces and the New People's Army. With this posturing, so to speak, do you still feel that optimism? Opo, very much. Nothing has changed. This is still the best opportunity to forge a political settlement. We have a very popular president, a new mandate, one who knows the actual conditions or what human rights violations is all about. So talagang to us, ito pa rin ang oportunidad para magkaroon ng kasunduan. Kung hindi magkaroon ng kasunduan ngayon, I don't know kung magkakaroon pa, in any future talks. Is there any change in the date for the initial peace talks between the government panel and the National Democratic Front? Wala ho, dahil pinagkasunduan nga dito that there are no preconditions to this talk. So tuloy pa rin yung talks namin sa January. In fact, we're already preparing to leave for Oslo sa January 13 up to January 19 and then again on February, yung formal talks. Undersecretary, marami pong salamat and Happy New Year. Marami pong salamat din at Happy New Year po sa inyong lahat. Si Undersecretary Alex Padilla, ang punong negosyador po para sa panig ng pamahalaan. Ito po ay prosesong pangkapayapaan na isinusulong sa pagitan po ng pamahalaan at ng New People's Army. Sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman natin ang security issues surrounding the other pursuit for peace that is with the group of the Moro Islamic Liberation Front. Ito po ang iBalita Online. Magbabalik po kami.